ng kwan, ng mga lumang tinapay. Pag hindi bebenta sa'yo, hingin mo lang. Pero pag sinabi niyang benta, bili ka. O hahaluan mo. Sabi ko nga, 1 kilo, 5 grams ng microbial inoculum. Mimix mo. Ay pag sako-sako na, 200 kilos. 1 kilo ng microbial inoculum. O yun yung pagkain ko. Fiesta ang isda. So makakatipid ka sa feeds. Tipid siya sa feeds. Yan. Ngayon, eto, pag tilapia, pangasius, ang iyong alaga, isama na natin yung alimango. Iba kasi yung technology sa alimango. Okay. Ang alimango, patiner din. Kaso lang, nakakuan siya, naka-crate. Meron siyang pag-aalagaan mo. Parang coral niya. Kasi gagawa ka, kawayan lang yun. Okay. So, pag yung cream dory na tinatawag, yung pangasyo, yung parang pating, umahaba ng parang pating, nangangagat ng payo ng magsasaka. Okay. Tapos tilapia. O, 2 klase ng tilapia sa Pilipinas. Salt water at saka fresh water tilapia. Yung pula. O, at saka hindi pula. Okay. So, pwede po yun na ngayon, nabanggit ni Sir, tinuturo sa DA yung paggawa ng fish amino acid. Hasang bito kakaliskis ng isda. Ay, kung hindi ko na ginagawa yung anong ginagawa ko, pakain ko yun sa tilapia, pakain ko yun sa alimango, pakain ko yun sa pangasius. Paano ginagawa ko? Parang yung merong kunwari itong lamesa, ganito kalaki yung lamesa. Metalyo rito, metalyo. Ganun yung kawayan. Pag kakain ako, ikakalat ko rito yung hasang bito kakaliskis ng isda na merong microbial inoculum. Probiotics. Doon ko binabad sa probiotics. Manghihingi ako sa palengke. Swak na siya doon sa drum na merong probiotics. Kinaumaga na magpapakain ako, kakalat ko na yung hasang bito kakaliskis ng isda dito. Tapos ilulubog ko lang ng mababaw sa yung tamang-tama lang pag sumampa yung isda, kain. Pag may natira, itaas mo lang. Taas mo lang. O, nilagay ka na naman ng panibagos. Next schedule lang. Hindi siya basta babaho. Bakit? Pwede mo ahulin, ilagay mo uli dun sa may timplang probiotics. O, di pagpapakain, lagay ka na naman ng panibagos. Tipid ka sa feeds. O ganun lang ginagawa. Kasi pag bumili ka ng feeds, mamumulobi ka pag ikaw ay may fish pan. Ay, yung sanay po na, yung anay sir, okay naman yun. Anay? Ano pong gagawin natin sa anay? Pinapakain sa isda. Pinapakain sa? Isda po. Pwede po yun. Lalo na kung madadali mo yung rain ng anay. Oo, laki. Isa yung sir, pwede ko yung pakain siya. Ah? Yung tattoo. Yung tattoo. Kinay. Ano yun? Kinay. Yung malalaking gano'n sa nyug. Ah, yung kinay. Kinay. Pwede. Pwede po yun. Ano-ano pa po sir yung mga pwede pakain sa tilapia? Ano-ano pa? Bukod po dyan. Yung gulay. Giginingin siya. Opo, binahaluan din yung mga probiotics. Bababad mo, hiniwa mo ng maliliit. Tapos, babad mo ng probiotics. Pagbabad mo ng probiotics. Pag medyo tuyo-tuyo na, tsaka may kanal sa palesdahan mo. Kahit anong gulay sir. Kahit anong gulay. Sarap, kasarapan. O di magpatubo ka ng kangkong sa palesdahan mo kung tilapia.
ang tanim mo, ang alaga mo. Kangkong. Magulat ka, ubos ang tilapia. Ay, ubos ang kangkong. Inubos ng tilapia. Naka-ano siya. Opo, kinakain ng tilapia ang kangkong. Yung nakalutang na po sa... Sir, Nakalutang na po sa tubig. oo na to, patubungin mo na sa tubig. Yung kangkong. Hindi darami, sir. Hindi yung dadami. Magugulat ka. Ubos ka agad yun. Wow. Yes, sir. Ganun sir siguro kung hindi na EMA yung kampo para Sabi ko nga po, ito yun. Okay. Bago maglagay ng isda, ipiprepare mo yung iyong fish pan. So, pag nag-prepare ka ng fish pan mo, kadalasan kasi, sabi ko nga dito sa atin, ganyan ang fish pan mo. Yung 40 mil, doon mo na inilagay lahat. Hintayin mo 4 na buwan. Taka ka. Di ba gano'n ang ginagawa? Tapos another yung... Oo. Ganun siya. kahit naman sir saan. Oo, wala kang sustainability. Yung 3,000 square meter, Oo. 35,000 pinakarga nila. Oh, ito yon. Sa Gaptaran, Cagayan, marami ron na fish pan. Okay. Ang reklamo sa akin ni Atty. Mendoza, yung unang client ko doon sa 90 hectares lang. Maliit lang yung kanyang fish pan, 90 hectares lang. Okay. May problema siya. Alam problema niya? Pag umapaw yung Cagayan River, walang natitira doon sa fish pan niya. Lahat ng kapitbahay niya, merong isda. Yung fish pan niya, wala nang laman. Kasi, nag-overflow ang Cagayan River. Tanong niya sa akin, Sir, meron ka bang alam na technology na kung saan, pag umapaw yung Cagayan River, ligtas yung fish pan ko? Sa palagay nyo, meron bang technology na gano'n? Meron, sir. Meron po. Tama po, net. Pero ang kaibahan nun, dapat merong buya. Yung lumulutang. Pero ang allowance doon, 1.5 meters. Ganito po yun. Kunwari, okay. Kunwari, ito yung fish pan. Pagtayin natin. So, ang ginagawa po natin ganito, ginagawa po natin, dalawa magkasunod na buya. Okay. Yung buya, di merong kawayan dito. Ito, nakapix to, nakabaon yung net doon sa ilalim. Nakabaon. Nakabaon ng net. Tapos ito, kung yung Cagayan River ay nag-o-overflow, let's say, let's say, 3 metro, mga 5 metro ang taas ng iyong extender na net. Bakit? Kasi ganito. Dapat yung net mo, mga 1.5 metro pa ang taas na dyan. Okay. Meron kang nakaabang na net sa labas. Wala pang baha. Nakanet ka na. Pero ito, nandito yung buoy. Nandito yung palutang-palutang mo. Tapos extended pa yung net mo ng 1.5 metro. Bakit? Pag tumaas yung tubig, may nakakuha niya na kawayan dito. Mataas yung kawayan na yan. Kawayan yan. Hanggang dito yung nakababa yung kawayan mo. Hanggang dito sa bottom ng pan. Pagtaas ng tubig, tataas yung net mo.
Isa't kalahating metro pa din yung taas ng iyong net. Hindi na makakatalon yung isda doon. Taas. Parang may ring doon sa buya. Taas ng tubig, nandun nasunod yung buya. Ang kagandahan po ng kawayan, kahit nasa dagat, malakas ang current, hindi bumabara. Yun po yung kagandahan. So, may extended ka na, hindi natatalon sa'yo isda. Yun ang naging solusyon ni Atty. Mendoza doon sa kanya. Pwede po yun, sir. Oo. Kaya po pag napapasyal ako ng Kantaran Cagayan, pag uwi ko, problema ko kung saan ko isasakay ang isda. Libre yun. Libre yun. Lalo na, kunwari po, nag-training ako sa Tuguegarao Business Center. Di malapit lang yung Kantaran Cagayan. Oo. I-deliver. Habang nagle-lecture ako, tatawag sa akin nung stockist ng Victory Global. Sir Dan, may padala po si attorney sa'yo. Ayun. Yung cooler na kwadrado. Apat, limang ganun. Sabi ko, saan mo ito dadalhin? Pagdating sa bahay, pamimigay ko rin sa kapitbahay. Bakit? Sobra-sobra na yun. Hindi nakakasa yun sa akin, pressure sa rep ko. Ang ginagawa ko yun, pasasalamat. Pasasalamat. Bakit? Nung magtanong po sila sa akin, hindi ako naningil. Hindi ako naniningil. Bakit? Member sila ng Victory Global, ba't ko sisingilin? Kasi noong mga panahon na yun, ako po ay consultant ng may-ari ng Victory Global. Opo, ako po yung consultant natin. Ako. May bago akong technology, isusulsul ko sa may-ari ng Victory Global, sasabihin niya sa akin, o sige Kuya Dan, ituro mo na. Pag walang blessing sa akin, walang blessing kay boss, walang blessing. Hindi ko maituro. Yan. So ang ginagawa ko po, nagkakantak muna ako ng agricultural research. Pag successful, pasa ko kay presidente, dadali naman niya doon sa kanyang 5 consultant din. Kay pag high value crop production, ipapadala sa CLSU kay Dr. Tomas Gahete. I-verify ni Dr. Gahete yung aking findings. Ipapadala naman doon sa Don Mariano Marcos University sa Batak. Ipapadala kay Dr. Charlemagne Castillo. I-verify pa rin yung aking. At papadala doon sa Cebu kay Dr. Edilberto Alvarez. Basta yung Dr. Edilberto, nakalimutan ko na ito. Patay na kasi. I-verify nga yung research ko. Pag na-verify nila, nung 5 consultant pa ng may-ari ng Victory Global, na-verify nila na positive yung aking research, saka pa lang tatawag ko, Dan, mag-schedule ka na sa central office, ituro mo yung ganito. O, saka pa lang ako magtuturo. So, lahat po ng naikukwento ko sa inyo ay galing sa research at yung tinatawag na resulta ng ibang magsasaka na gumamit ng teknolohiya. O, ganun po yung resulta. At nadidevelop ito. Kasi nung araw, bigyan ko po kayo ng idea between mga 2008, 2009, 2013. Mga panahon na yun. Ang kagawaran ng pagsasaka, nagpipilit, hindi ka makakapag-organic pag hindi ka dumaan sa tinatawag nilang transition period. Okay. Sabi po lang bigyan ko na lang kayo ng history. 2010. Dapat daw, 2030, tayo ay 100% organic farmer na. So, ilang taon yan? 2010, 2011, 2012, 2013. Dapat ito, 100% na ang organic mo. Ito, 75% kang organic. Ito, 50% kang organic. Ito, 25% kang organic.
So, yung from abono, dahan-dahan na nadadagdagan ng 25% ng abono, organic, 75% yung synthetic fertilizer. Pagdating ng 2011, 50-50 na. 2012, mas marami na yung organic kaysa doon sa synthetic. 2013, full na. Ito ngayon. Tanong, pag pumunta ka ngayong 2023 sa Department of Agriculture at sasabihin mong gusto mo nang mag-organic, tanong, di ba tapos na yung transition period sa Pilipinas? Tapos na eh, kasi 2010 hanggang 2013 lang ang transition period sa Pilipinas. Pag pumunta ngayon 2013, ang sasabihin sa'yo ng technician, ay mag-organic ka. Kailangan dumaan ka muna sa transition period. Ay, anong taon na? Ang tagal na. 10 taon na lumilipas. Transition period pa rin ang pinag-uusapan natin. Teka muna. O yun po yung pinapaliwanag ko. Na sa Amerika, sa Europa, pag ikaw ay mag-o-organic, ang sasabihin sa'yo ng technician ng USDA o ng European DA, yung EUDA, sasabihin sa'yo, dapat ang gawin mo ay yung tinatawag na paradigm shift. Paradigm shift, yan ang gagawin mo. Ano yan? Naninigarilyo ka. Mabaho ang amoy mo. Tatabi ka kay Mrs. Ano sabi ni Mrs.? Stop! Doon ka sa kabila! Kasi, mabaho eh. Anong gagawin mo para makatabi? Tigil ka ng paninigarilyo. Biglaan. Huwag mong dadahan-dahanin. Bigla. Pag binigla mo, makakatabi ka na kayo. Ganon yung sistema dapat sa organic farming. Yun ang pinapaliwanag ng International Federation of Organic Agriculture Movements. Mga samahan ng mga bansa na nag-organic. Ng United States Department of Agriculture, paradigm shift ang organic farming. Bakit pagdating sa Pilipinas, hindi sila makawala sa synthetic fertilizer? Yun po yung malaki na katanungan ko pa rin hanggang ngayon. O hindi nasasagot, kaya sumusunod ako doon sa international standard. Pag gusto mong mag-organic, bitawan mo na yung nakakalasang pestisidyo, bitawan mo na yung fertilizer with synthetic ingredients, mag-organic ka na. Antimano. Para makatabi ka na kagad kay Mrs. Sir, Yes, sir. paano natin masasabing organic? Eh kung pagitan lang natin pilapil, yung katabi natin gumagamit ng hindi organic, Wala pong problema. ay ang sabi ng nag-organic, kailangan mga 5 kilometers away from gumagamit ng chemical. Wala pong ganun. Yun ang sinasabi ng Opo, yun yung sinasabi nila kasi nga, ayaw nilang makawala tayo sa synthetic fertilizer. Hindi pa karalan ng kapitalista yun, sir. Po, Pakaralan ng kapitalista. ay kaya nga po. Pamanguna. Oo. O sabi ko nga, kahapon tinuruan ko kayong maging seed grower. Hindi ka nabibili ng foundation seeds, hindi ka nabibili ng registered, ng certified. Gagawa ka na ng sarili mong breeder seeds na panggagalingan ng foundation seeds mo. Ginagawa namin, alteration of genes sa laboratory. Ang ginawa ng Victory Global, Kuya Dan, pwede bang layman's term, usapang magsasaka sa magsasaka, maituro mo kung paano yung ginagawa mo sa laboratory. Simple lang, di la mesa. O, ganun po yung ginawa ko sa inyo kahapon. Itinuro ko sa inyo kung paano mag-produce ng tinatawag na foundation seeds. So, tuwing magtatanim ka, ang aanihin mo, foundation seeds. Galing sa seed selection process. O yung breeder seeds. Sabi ko nga, yung babae. Tuwing mag-aani ka sa Victory Global, ang ani mo, classified as foundation seeds. FY. O, kaya marami yung mag-aani. Yan. So, ito na.
So, ayun, merong buya. Madali na siyang May tanong? Walang tanong? Hindi, magkakape muna ako. Nagkape na kayo eh. Siya sa ipon daw. Pero hindi po sa ipon. Sa ipon. Sa hipon po, merong sistema. Ganito, sir. Pag mag-aalaga ka, kunwari, Black Tiger Pro, pasayan, yan yung one, mayroong hipon na, hindi siya lobster ha, hindi siya banagan, Parang sugpo, sir. sumpo nga po. Yung may parang tigre, may batik na itim. Ang sugpo sa Okay. sir, nakagarap po. Yan. Pag mag-aalaga ka ng Black Tiger Pro, sumpo, o yung pasayan, pag mag-aalaga ka niyan, i-recommenda ko po sa iyo, mag-alaga ka kahalo ng bangus. Huwag kahalo ng tilapia, mauubos ang iyong hipon, kakainin ng tilapia. Dapat ang ilalagay mo bangus. Para saan ang bangus? Ang bangus, siya po ang uuga, maggagalaw ng tubig. Hindi magiging stagnant, mabaho yung tubig mo. Pwede ka rin mag-install ng aerator. Pwede kang mag-install ng yung Free flowing, sir. Parang free flowing. water pump. Sinisip-sip yung tubig dyan. Tapos babagsak din doon din sa tubig. May water pump ka. Nakaganon dito. Sinisip-sip. Sinisip-sip ng tubig. Tapos merong tubo na ganyan, ang bagsak dito rin. Kaya pagpagsak dito, gagalaw yung tubig. Sip-sip, balik. Sip-sip, balik. Opo. Para gumalaw yung tubig. Yung iba, or gumagamit sila ng tinatawag na yung aerator nga. Yung gumagamit ng pump. Ayun, aerator yun. Ilaw. O aerator din yun, nahinga yun. Okay. Ang ginagawa, okay. Nagkaroon tayo ng pandemya. Okay. Nagkaroon siya tayo ng pandemya. Itong SARS-CoV-2 na naging COVID-19. Lahat ng babuyan sa buong Pilipinas, tigil. Kasi inatake kasabay ng epidemya. Nagkaroon din ng pandemic ng African swine fever. So, pinagpapatay yung baboy. Bawal mag-alaga ng baboy sa buong Pilipinas. Lahat ng may mga piggery, wala ng alagang baboy. Lugi, pinagkakatay. Okay. Isang kaibigan ni Sir Mr. Lazaro ng Candaba, Pampanga. Pati siya. At saka yung bayaw, hindi bayaw. Yung asawa ng aking first cousin dito sa Quezon Province. Sila ay samahan ng magbababoy sa buong Pilipinas. Masamahan, mga mababoy. Eh, siyempre, lugi sila. Milyon ang nalugi nila. Okay. Pinsan, anong maitutulong mo sa amin para makabawi? Simple. Ginagawa na yan sa Thailand at saka sa Vietnam. Gagawin natin dito sa Pilipinas. Sa Vietnam at saka sa Thailand, ang inaalagaan yung pangasius o yung cream dory ang tawag natin. Nag-aalaga. Saan? Concrete dugout. Concrete. Ibig sabihin, may hollow block, sementado yung fish pond.
Kung kayang sementado sa fish pond, teka muna, di ba may mga banlap? Pig pen. Yung alagaan ng baboy. Kaso lang, meron yung gate. Oh, yes, sir. Sasarhan mo yun. Sasarhan mo, tapos magwo-waterproofing. Di ba, anong tawag na sa pintura na pang-waterproof? Nakakalimutan ko. Latex ba yun? Latex din. Rubber paint siya. Ha? Parang rubber paint siya. O parang hindi siya, pero hindi siya rubber paint. Pinapahit. Yun yung pang pintura sa semento. Okay. Yun, skim po. Hahaluan mo siya ngayon ng semento, yung pintura. Mimix mo yun. Kay may ratio, nakalimutan ko na. So, paghalo mo nun, yun ngayon ang ipipintura mo dun sa loob ng piggery. Yan. Pipintura mo. Pag tuyo na, mag-second coating ka at saka third coating. Pag nag-third coating ka na at tuyo na, saka mo uli lagyan ng lupa yung ilalim. Bakit mo lalagyan ng lupa? Para sa paglalagay ng tiles. Dapat tiles. Bakit? Kasi yung paaalagaan ko sa iyo na palta, yung dalag at saka yung hito na paaalagaan ko sa iyo, hindi masusugat yung tiyan. Kasi pag nasugat ang tiyan, reject na yun sa buyer. Kaya, tiles. So, pag pinatubigan na natin, okay, let's say, may ayos na. So, katulad din ito, merong overflow, merong gate valve, may screen. Okay, paglilipat. Ang gagawin natin, pag may tubig na, okay, magsisimula ka doon sa 5 centimeter. Kinabukasan, gawin mo 10 centimeter. Sabugan mo na ngayon ng microbial inoculant at darak. Magsisimula na ngayon magkaroon ng lumot o lablab. Kinabukasan, gagawin mo na yung tubig na 15 centimeter. Sunod, 20 centimeter. Dahan-dahan, tumataas araw-araw. Pwedeng every day, gawin mong 5 centimeter yung itinataas. Ibig sabihin, 2 pulgada ang itinataas ng tubig. Pag 10 centimeter na ang taas ng tubig, pwede ka nang maglagay ng fry o ng fingerlings o ng juvenile. Pwede na dahan-dahan. Habang tumataas yung tubig, dumadami yung lumot o lablab. Meron ng isda, kakainin na nila yung lumot o lablab. Ay ini-sprayan mo yan ng probiotics para dumami pa rin yung lumot o lablab every 2 weeks. Mataas ang dissolved oxygen. So, hindi magkakaroon ng fish kill. Kaya yung mga kaibigan ni Mr. Lazaro at saka yung nakalimutan ko ng apelyido, nagulat ako, pinanonood ko na sila, nagbablog na sila ng tungkol sa hito. Oo. Bakit? Natutuwa ako dahil bumibili naman sila ng produkto ng Victory Global. Yun lang. Hindi nabanggit yung pangalan ko. Okay lang po yun. Kasi nga, nung mga panahon na yon, konsultant ako ng Victory Global. Okay lang na hindi yung pangalan ko. Ganon yung pa. So, joke lang yun. Pero, sabi ko nga, yung teknolohiya, naggaya-gaya na yung may mga may-ari ng piggery. O tapos, siyempre, reklamo ng may-ari. Ba't sabi niya mabaho? Kung ganun, hindi ka nakinig doon sa nag-vlog eh. Anong pinakinggan ng vlog? Dapat tiles. Hindi narinig. Anong tawag? Pag nilagyan nila ng putik, nilagyan nila ng lupa yung ilalim ng pot.
hindi nilagyan ng tiles, anong mangyayari? Sabog ka ng sabog ng pagkain araw-araw. Babagsak sa ilalim, lupa yun. Babaho. Kung sisilwang mo bro. Amoy pusali na ngayon yun. Oy, wala kang overflow. Dapat kasi gagalaw. Tingnan nyo ha, sir. Ma'am. Di ba ito, bumabagsak yung tubig? Ganon din yung overflow mo. Bumabagsak yung tubig. So, gumagalaw yung tubig, hindi siya babaho. O, yun yung sikreto. Kailangan merong bumabagsak na tubig para gumalaw yung pan. O, ganun po. Yun sa illustration natin, parang magkadikit lang, mababa lang, hindi po mataas yung bagsakan. Siguro mga dalawang pie ang bagsak niya. So, may pressure ang bagsak. O, yan. Sir, yung mga gumagamit po ng ipot ng manok, tama po ba? Okay, ganito yan. Hindi natin maiwasan yung mga gumagamit ng ipot ng manok. Ang tanong, para saan ang ipot ng manok? Patubo lang sa tinang-algae yan. Hindi po. Ang ipot ng manok ay para sa plankton formation. Pero ano lang sa O tanong ko po sa inyo. Nakakakita ba kayo ng mga isda lagi nandun sa nasa taas, nandun? Ibig sabihin po noon, nauubos na yung dissolved oxygen sa tubig. Kaya nandun sila nakalabas. Makita mo yung mga umuso nila nandun. Sabi niya, hindi, kumakain yan. Anong kinakain? Plankton. Hindi. Nauubos yung hangin. O isa yun. So yung senyales na nauubos yung hangin, possible magkaroon ng fish kill. Anong gagawin? Okay. Dagdag na pagkain sa isda yung tanong ni Sir. Pagkain ng isda, plankton, anong gagawin? Yung ipot ng manok hindi isasabog sa pan para siyang tsaa. Nakasawsaw doon sa gilid. Kunwari ito yung may tali, nakasawsaw dito yung sako na may lamang ipot ng manok. Pag marami ng plankton, angatin mo uli, patuluin. Pag wala na naman, lagay mo na naman yung, pero hindi siya dapat sa ilalim ng, kasi kakainin ka ng isda, maglalasang burat. Bumili ka ng bangus, bumili ka ng tilapia, lasang putik. Kasi nga, ang kinain nila, pag ito ay inani sa Japan o sa ibang part ng Asia o ng Amerika o ng Europe, ang tawag po doon sa animo ay mayroong tatatakan nila. Yung mga inspector, not fit for human consumption. Hindi po. Kasi magkakaroon sila ng analysis doon sa harvest na isda. Makikita nila sa analysis, napakataas. High ang E. coli at saka Salmonella bakterya. Hindi siya pwedeng kainin ng tao. So, bubulukin na lang, gagawa uli ng fish amino acid sa pag-garden na itadali. Sa atin dito sa Pilipinas, lasang burat, nakatinda sa palengke. Walang analysis dito. So, technically, para matutunan nyo rin na dapat ang dumi ng hayop hindi ilalagay sa ilalim ng fish pan. Para lang siyang tsaa nakasawsaw, 3 araw na nakasawsaw, ahon. Palipasin mo 1 linggo, sasawsaw mo na naman. Parang tsaa. Kasi magkakaroon lang siya ng plankton formation. Yun yung kinakain ng mga isda.
dagdag pitch. Sabi nila magkakalumot. Alam nyo ang nagiging dahilan kung bakit nagkakalumot? Yung ipot ng manok, hinahaluan nila ng urea. Yung urea, yung nitrogen. Lason po yun sa kuhol pag nasa tubig. Ayan. O hindi ko na ikukwento sa inyo kung paano yung urea nagiging lason sa tubig. Paano patayin ang kuhol? Kasi masarap na ulam yung kuhol eh. Hindi ko palalason sa inyo. Baka kasi pag nagturo ako ng mixing ng urea, Sagad mo na, sir. magiging bomba eh. Magagalit kayo sa akin. Yes sir, ano po? Sa ganyan lang, para alam na namin, pinag-ita rin lang ay. Hindi po, baka makagawa kayo ng bomba eh. Sir, kasi baka sir, pag tinuro nyo sa amin, mag-mix up sa isip namin, magkaroon pa kami ng interest. Oo, baka gumawa kayo ng sarili nyo dinamitan. Sir, ako. Oo. Pure organic na lang